Isang tagong silid sa kanilang tinutuluyan ang kanilang pinuntahan, nakasuot ng magarang kasuotan ang ating bida sa katauhan ni Shera. Bumungad sa kanila ang dambuhalang dragon na mahimbing sa pagkakatulog. Takang napatanong naman ang ating bida kung ito ba ang karaniwang simasakyan ng Demon Clan. Nang subukan niyang hawakan ito agad na nagwala ang dragon, at umakma ng pagsugod kaya't napaatras ang ating bida. Mabilis namang pumauhan ang prinsesa harapin ang dragon, at gamit ang kapangyarihan walang hirap niya itong napaamo. Ayon sa prinsesa ang dragon ito ay pagmamay-ari ni Shera, at bagaman katawan nito ang gamit ng ating bida ramdam ng dragon na iba ang kaluluwang nasa loob nito. Itinikom ng babae ang kanyang palad na animoy may hinuhulmang bagay, saka inilahad sa ating bida ang isang singsing mula sa kamay. Ayon sa prinsesa ito singsing na ito ay ang Infern, na mabisang panangga upang hindi umalimuyak ang amoy tao ng ating bida. Dumating naman ang babaeng alalay na dala ang napakadaming papel na naglalaman ng impormasyon ni Shera. Utos pa ng babae na pag-aralan itong mabuti ng ating bida bago sila dumating sa Demon Palace. Nagliparan pa ang ibang mga papel matapos itong ibagsak ng babae sa kamay ni Arum. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkairita saka itinanong kung ilang araw niya ito aaralin. Sagot naman ng babae na wala na siyang pakialam doon sa kaumisnam. Napangiti naman ang ating bida nang sabihin ng prinsesa na hindi niya kailangan sulahin ang lahat ng ito, ngunit pagbabante niyang oras na magkamali ang ating bida kahit kaunti, wala itong kakahantungan kundi kamatayan. Kabadong natahimik na lang sa isang tabi ang ating bida at hindi na nagawa pang magreklamo. Matapos iyon agad silang nagsimulang maglakbay sakay ng dragon, at kasabay ng malakas niyong Etengal ay ang walang pag-aatubiling pagtawid sa lagusan. Nagulantang si Arum sa mga bagay na bumungad sa kanya at habang nasa himpapawid, nasa ibaba nila ang magandang syudad ng mga demon. Doon nalaman ng ating bida na iyon ang lugar na kinakatakutan ng mga tao, na matatagpuan sa loob ng gate. Masaya at makulay ang paligid na pawang namumuhay ng normal, ang mga nilalang na may sungay mapababae man o lalaki. Ibang-iba ito sa magulong mundo ng mga tao na walang tigil sa pagdepensa, dahil animong paraiso ang kanyang nasisilayan na puno ng masasayang nilalang. Ang buong akala noon ng ating bida na ang grupo ng mga monstro ay pawang mga barbaro, kaya't puno ng pagtataka at pagkamangha ang kanyang mga mata sa nakikita niyang buhay ng mga ito. Sinabi ng prinsesa na halos magkahawig ang buhay sa mundo ni Arum at sa mundo nila, kaya't hindi mahihirapan si Arum na makisama at masanay doon. Agad namang sinalungat ng ating bida ang pahayag ng prinsesa, dahil aniyay ang mga tao ay may moralidad, batas at namumuhay upang tumulong sa iba. Samantalang ang mga monstro ay walang ibang alam kundi nagpumatay at magnakaw. Itinuro pa ni Arum ang ilang bagay na mula sa Earth at sinabing ang mga bagay na magkatulad sila, ay mga bagay na kinuha ng mga monstro sa mundo ng mga tao. Katwiran naman ng alalay na si Terra na natural lamang ang ganoong bagay sa digmaan, paghahaman pa niya kung ikinagagalit ito ng ating bida ay subukan niya itong kunin. Ayon kay Arum sa huli ang magnanakaw ay magagawa lamang mga tuwira sa paraang tanging magnanakaw lang ang nakakaalam. Natapos ang kanilang pagtatalo at hindi na umimik pa ang dalawa, habang pansin naman ng prinsesa ang galit na mukha ng ating bida. Bahagyang may napansin si Maya mula sa malayo. Bumungad sa kanilang harapan ang mga papasugod na pulutong ng mga lamok para sila ay atakihin. Nang makita iyon ni Arum ay agad siyang kinabahan sa napakaraming lamok. Samantalang si Maya ay naglabas ng kanyang enerhiya sa katawan. Takot na takot ang ating bida dahil akala niya ay papapakan na siya ng mga lamok, pero hindi yun hinayaang mangyari ni Maya kaya gumamit siya ng kanyang kapangyarihan para puksain ang mga lamok. Dahil sa kapangyarihan ni Maya ay wala kahit isang lamok ang nagawang makalapit sa kanya. Napasabi na lang si Arum ng bakit napakaraming lamok sa lugar na iyon. Sinabi ni Maya na ang mga iyon ay tinatawag na horsefly na nagmula sa abis at kapag nakagat ng si Arum noon ay tatagal ang sakit ng ilang araw. Matapos noon ay inutos ni Maya sa dragon na bumaba sila ng kaunti. Agad namang sumunod ang dragon sabay bumulusok sa ibaba ng napakabilis. Habang nababa ay nakaamoy si Arum ng kakaibang amoy kaya agad siyang napatikip ng ilong. Paliwanag ni Maya na iyon ay miasma, na nagmamula sa tubig na napakatindi ng kulay. Sa ilalim ng tubig ay may isang halimaw na isda ang kinakain ng isang mas malaking isda.
Matapos noon ay may isang pugita ang lumabas at kinain ang isdang halimaw. Mula sa taas ay nasaksihan ni Erem ang kaganapan sa lugar na iyon. Paliwanag ni Maya na ang abyss ay ang lugar kung saan matatagpuan ang dagat ng mundo. Dagdag pa niya na hindi niya alam kung anong batas ang binabanggit ni Erem pero silang mga demon ay may mga sariling paraan para mabuhay. At iyon ay ang malalakas ay kinakain ang mga mahihina. Ang tubig sa abyss ay nagtatagli ng matinding lason at miasma na kumakalat sa hangin at kalupaan. Sa lugar na iyon, ang mga mahihina ay walang pagkakataon para mabuhay. Hindi sila makagawa ng mga sakahan ni hindi sila makapag-ipon ng mga stock kaya wala silang magawa kundi agawin iyon mula sa iba. Mga oras ding iyon ay ang pusit na kumain sa isda ay akmang kakainin din ng mas malaking halimaw. Pahabol pa ni Maya na ang buhay ay para sa malalakas at kamatayan naman para sa mga mahihina. At iyon ang tanging batas ng Demon Clan. Napagtanto ni Erem na kapag ang mga sundalo ay tinangkang sakupin ng ibang lupain ay namamatay ang mga ito mula sa lason. Pero matapos nun, lahat ng magtangka ay nauuwi sa iisang paraan. Sabay napatanong sa isip na kung iyon ba ang rason. Nakatitig lang siya sa nakatalikod na si Maya habang tahimik na nakatayo. Naisip ni Erem na pagkakataon na niya kapag gusto niyang tumakas, pero kulang pa siya sa impormasyon at napakamapanganib ng kanyang binabalak. Pero kapag bumalik siya sa mga tao ng ganun ang kalagayan niya ay wala naman sa kanyang maniniwala. Pag nangyari iyon ay mamamatay siyang muli. Napansin naman siya ni Maya na malalim ang iniisip kaya nagtanong ito sa ating bida na kung anong iniisip nito. Nagpalusot na lang si Erem na wala siyang iniisip. Mungkahi ni Maya na malapit na silang makarating sa center ng abyss kaya kumapit ng mahigpit ang lahat. Lumipad ng napakabilis ang dragon kaya napangirit si Erem sa lakas ng hangin na natama sa kanyang mukha. Mas lalo pang bumilis ang lipad ng dragon kaya nabusalsal ang pagmumuka ni Erem. At mas bumilis pa ng bumilis kaya napadapa na lang si ang ating bida para di mahulog sa ibaba. Maya-maya ay may natano silang isang kastilyo sa parteng ibaba. Paglapag ng dragon ay tumilapon palayo sa lupa si Erem sa lakas ng impact. Dali-dali siyang nakabangon at napasuka sa tindi ng pagkahilo. Sa kanyang harapan ay lumapit si Maya at tinawag niya itong lola. Nakangiti siyang nagsabi na kung naparito ba ang kanyang lola para siya ay kalungin. Nenas naman si Maya kaya bigla siyang binanatan nito ng isang malakas na sampal, na agad nagpatay-lasek sa kanya palayo, sadsad sa lupa gamit ang mukha. Napasabi na lang ang ating bida na masakit iyon. Nang bumangon siya ng bahagya ay bumungad sa kanyang harapan ng isang pintuan. Napaisip pa siya na kung iyon na ba ang Demon Clan Palace. Sa gilid nito ay may nakita silang tatlong dragon na nagpapahinga. Kaya napasabi si Maya na mukhang nandun din ang iba pang Demon Generals. Sinabi ni Terra na ang iba pang tatlong Demon Generals ay may mga matataas na ambisyon at kapangyarihan para makipagkompetensya sa princess para sa trono. Marahil ang isa sa mga ito ang may kagagawan sa paglabas ng Mandala's Eyes. Tanong ni Maya sa ating bida na kung nadala ba nito ang mga dokumento. Wala namang maisagot ang ating bida kaya napakamot na lang siya sa ulo. Galit naman na sumigaw si Terra sa ating bida at nagtanong na kung nakalimutan ba nito. Tinutukan pa siya nito ng espada at galit na sinabihan na ang linlangan ng Demon King ay isang mabigat na kasalanan. At kapag nagpakita ng kagaspangan ng ugali ang ating bida ay papatayin niya ito alang-alang sa princess. Malakas na sigaw ni Erem na sila ay magkakampi. At kung hindi siya nito pinagkakatiwalaan ay patayin na lang siya ni Terra. Dahil doon ay kumalma na din ang mabangis na si Terra. Matapos noon ay humarap ang babae kay Maya at sinabi ni Maya na kung ganun ay mag-ingat ang ating bida. Namula naman sa hiya si Erem sa sinabi sa kanya ng princess. Mayabang na sinabi ng ating bida na hindi nalalaman ng mga ito na siya ang pinakamalakas ang utak sa army. Dahil wala siyang maski anong abilidad, ay ang naging tangkulan niya ay suriin ang kalaban ng mabilis at alamin ang kahinaan nito. Ang suriin ang katangian ng isang nilalang ay parang isang laro na pambata sa kanya. Nagyabang pa siya na natatandaan pa niya ang lahat ng impormasyon ng Demon Clan. Kaya nakakasigurado ang mga ito sa kanya, sabay punta sa pintuan at akmang papasok. Pagtingin niya sa loob ay bigla siyang natigilan, dahil sa kanyang unahan ay madaming mata ang nakatitig sa kanya. Iba't ibang demon ang sa kanya ay nakatitig ng malalim. Napahinto si Erem at pinagpawisan.
Sinabi naman ni Maya na pumasok na sila. Naglakad na nga sila papasok sa pangunguna ni Maya. Nag-uusap ang mga demon na kung si Erem ba ang God of Death na si She-Ra. Mukha lang itong simple pero napaka mapanganib nito. Ayon pa sa isa na pag natalo ba niya ang She-Ra ay mapapasaka niya ang princess. Biglang ginang napahinto si Erem nang biglang may sumugod sa kanila na isang demon general na aatake sa kanila. Nang malapit na ang general ay hamarang si Terra para salubungin ito. Pero walang nagawa si Terra kundi tumilapon matapos atakihin ng mabilis ng general. Agad nilabasan ni Maya ang kanyang letigo sabay inatake ang Yaki. Mabilis naman itong nakailag pero patuloy pa rin sa pagletigo si Mata. Sinalag naman iyon ng Locka King General gamit ang kanyang mga biso. Matapos noon ay nagtanong si Maya sa general na tinawag niyang Merem na kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Sinabi ni Merem na na-late ito kasama ang iba. At nag-inat-inat lang naman siya dahil nanakit ang kanyang likod. Sinabi ng isang babaeng general na si Mami na masyadong naging abala si Maya sa maraming bagay, at nagtanong kung tama ba siya. Nagsalita naman ang isang general na si Mari na may mga sabi-sabi na nawawala ang She-Ra at kung nahanap ba iyon ni Maya.